Sa gitna po ng kaliwat ng mga debate, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na patuloy po nitong ipagtatanggol ang soberanya ng ating bansa. Ayon sa Philippine Navy, nakasaad sa saligang batas ang saklaw ng teritoryo ng Pilipinas na sinumpa nilang poproteksyonan. Kasama daw dito ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, maging ang Kalayaan Island Group. Patuloy daw na itataguyod ng Navy ang kanilang mandato alinsunod po sa kanilang policy of not giving up 1 square inch o wala tayong isusuko ni katiting sa ating teritoryo. Sinabi po yan ng militar kasunod ng pahayag ng ilang mambabatas na tila kino-question pa ang karapatang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea imbis na ang patuloy na panghaharas ng China. Tamang attitude, AFP. Sa kaugnay na balita, iginiit po ng isang eksperto na dapat hindi mawala ang presensya ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group dahil ito mismo ang pruweba na sa atin ito. Ayon po sa Maritime Affairs expert na si Attorney J. Batong Bakal, hindi katanggap-tanggap ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up na lang ang naturang mga isla. Pilipinas daw kasi ang naunang umukupa sa Kalayaan Islands kaya tayo ang may karapatan sa naturang mga isla mula pa po taong 1971. Kung mawala raw sa Pilipinas ang Kalayaan Islands, malaki rin ang magiging banta nito sa ating pambansang seguridad at strategic position. Kasi nga, yung location niya is very strategic. No? Nasa gitna siya ng mga sea lane, pati na doon sa papasok ng Pilipinas. Talagang yung security natin ang sinalalang-alang nila. Isa pa, dahil nga tayo ay nag-explore for petroleum doon sa area sa pagitan ng Kalayaan Island Group at ng Palawan, yung Kalayaan ang isang lugar para na masigurahan at secure natin yung ating mga maritime activities. Yan nga po ang tining ni Maritime Affairs expert Attorney J. Batong Bakal. Ang aming pong himpilan ay tumawag po sa opisina ni Senator Rodante Marcoleta para nga po sa isang panayam. Kaugnay pa rin po ng isyong ito. Bukas po ang aming istasyon sa panayam na yan. Sa iba pang balita mga kapatid, nananawagan naman po ang Pinay domestic worker na si Mary Jane Veloso na makalaya na siya sa kulungan matapos nga pong ilipat dito sa Pilipinas mula sa Indonesia. Sa sulat po ni Veloso na ipinadala sa grupong migrante, umapela siya na payagan ng makalabas ang piitan para makapiling na po ang kanyang mga anak at magulang na 16 na taon na niyang hindi nakakasama. Matatanda ang December 2024 nang iuwi po sa bansa si Veloso matapos payagan ng Indonesia na dito na lamang ikulong sa kasong drug trafficking. Sa ngayon po nakakulong siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Pero ang giit ni Mary Jane, wala siyang kasalanan. Gusto na raw niyang makalabas para hindi nahihirapan ang kanyang mga magulang sa paghagilap ng pera para maipadala at sa pagbisita sa kanya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!